So, ito na nga po yung ating mga decal brown breed, decal brown lahat. Sinama na natin yung ating mga rooster kasi ang plano ko dyan mga kabukals, maglo-load ako sa battery cage pagdating po ng tag-ulan, mga June. Nag-uulan na. Doon tayo maglo-load. Tapos magtitira lang tayo dito ng mga breeders natin. So, sama-sama na po yung 4 na lalaki. Tapos iiwan tayo ng mga breeders. Tapos, all the rest, ilo-load natin sa battery cage natin sa tag-ulan. Yan, bakit pa tag-ulan? Kaya mga kumukukas, nandito tayo sa ating manukan. Naayos ko na yung bubong. So ito yung yung ilalim ng kambing. Dito nga natin nilagay yung ating mga thunders na layers na decal brown. Dati natin nilagyan na natin ng toldan, diba? Yung toldan blue, kaya lang nawawasak na. Kaya ito lalagyan na natin ng yero, getting ready sa tag-ulan. Naglagay lang ako ng balagbag, 2 kahoy doon, tapos papako natin. Yung poste, ginamit natin yung poste ng layer house saka yung poste ng kambingan mga kabukal. Balagbag lang yung kahoy na nilagay natin dyan. Kaya papakuha natin.
Ayan na mga kabukals, natapos na natin. Ayan na yung bubong nila. Kaya lang kinapos ako ng yero. Maganda sana saradong-sarado dito kasi lilipad sila dito palabas tapos pupunta sa bubong. So siguro isang yero pa. Yung kahit mag-overlap na lang okay lang yan. Ayan. So ito na nga po yung ating mga decal brown breed, decal brown lahat. Sinama na natin yung ating mga rooster kasi ang plano ko dyan mga kabukals, maglo-load ako sa battery cage pagdating po ng tag-ulan, mga June. Nag-uulan na. Doon tayo maglo-load. Tapos magtitira lang tayo dito ng mga breeders natin. So sama-sama na po yung 4 na lalaki. Tapos iiwan tayo ng mga breeders. Tapos all the rest, ilo-load natin sa battery cage natin sa tag-ulan. Yan, bakit pa tag-ulan? Kasi nga hindi sapat yung tubig natin mga kabukals. Kasi pag niloadan natin ng layers yan, hindi kakayanin ng ating filtration system na linisin yung tubig mga kabukals. Ma-overwhelm po yung mga hito natin sa pupo nila. Ngayon kaya tag-ulan mga kabukals kasi 'di ba meron tayong overflow dito. Ito nagpasadya ako ng overflow mga kabukals. Ayan. Ayan po yung overflow natin. And then ito inabang ko na to pero ayusin ko pa ito. Ano na yan, sahod ulan yan mga kabukals, yung yero na yan. Kasi dito bumabagsak ang tubig niyan pagka tag-ulan, yun ang bagsakan ng tubig. So ito, pinasok ko lang ito. Pero ano lang yan, tinesting ko lang. Babaguhin ko pa yan. Sahod ulan niya mga kabukals. So lahat po ng sahod ulan, pababagsakin natin sa loob. Dalawa yan. Ito may sahod ulan din dito kasi ito, bumabagsak din ng tubig dito. Ayan o. Lalagyan din natin ng sahod ulan yan. Yang yero. Diretso naman doon sa likod natin pababagsakin. So isang mahabang yero siguro ilalagay ko dyan. Or alulod. Bibili ako ng alulod, lalagyan natin alulod papasok doon sa loob. Papasukin natin lahat ng tubig ulan para lagi siyang puno, mag-overflow siya rito. Mag-overflow siya dito sa ating overflow. Pero syempre babantayan natin baka hindi kayanin ng overflow natin umapaw, tumapon yung mga hito natin. So may option po tayo na tanggalin ito. Ang gagawin ko, ditanggal siya. Pagka nakita kong hindi kinakaya ng overflow natin, tatanggalin natin. Kunyari puno na. Ito sobrang lakas ng ulan, sobra talagang matindi. Tatanggalin natin yan para hindi umapaw yung ating fish pan. Pero yung mga mahihinang ulan, kayang-kaya yan. Ito lalagyan ko ng elbow ito. May elbow pa yan. Tapos maglalagay tayong PVC papunta rin sa kanal. So doon natin patatapunin lahat ng tubig. Yung po yung plano dyan. And then ito nga yung ating mga decal brown lahat. May nakasama lang po. Ayun po yung mga puti. Mga cross po ng Rhode Island yan. Rhode Island White Leghorn yan. Kasi ilo-load ko pa. Ibabalik ko pa sa battery cage yan goods pa yan for layer. Ayan. So siguro magtira tayo dito ng tignan natin kung ilang breeders ang maititira natin. Pero ang plano ko nga para mas madali po yung breeding. And then nakapagkakalaykay pa sila kasi kailangan ko nang magko-control ng nung droppings ng mga kambing Kailangan ko namang may mga manok na matitira para makontrol nila yung droppings ng mga kambing. Ikalat nila na ikalat para maiwasan pong mag-accumulate. So yun, nung plano mga kabukals, maglo-load tayo. Siguro may nabukas may iwan na bukas Mga katapusan na may siguro yan, nag-uulan na. Medyo matagal lang daw ang ngayon, ang tag-ulan sabi. Ewan ko lang. Pero pagka nag-start na mag-thunderstorm, isang thunderstorm na malakas lang mga kabukals, sahod ulan, puno yan Puno yan sigurado. Tapos pag napuno na natin yan, load na tayo ng inahin. Load na tayo ng mga layers natin. Andito na rin pala yung mga kabukals Gagawin ko ng one-stop chicken station ito mga kabukals. Yung ating incubator, ilalagay natin dito sa ibabaw. Yung incubator natin kasi nandito yung ating saksakan Dito yung ating electrical. Ayusin ko pa yan, mga temporary lang yan, pero ganyan na magiging forma niyan. So dito yung incubator natin. And then ito yung ating mga bagong pisa. Ito na rin po yung magiging brooder natin. So may karton lang po tayo kasi mga bagong pisa pa ito. Pero pagkakaya na nila, tatanggalin na natin sa karton yan. Tapos diretso na sila dyan sa brooder. So lahat po ng pupo nila babagsak dito sa tubig. Ganon din po yung mga layers natin pag nasa battery cage na. Ito kasi mga kabukals, pag pinabayaan ko pala itong sobrang dami nila dito.
Tapos tag-ulan kasi laging mababasa yung pupo nila. Mag-aamoy din, maglalangaw din. So tama lang yung konti lang para hindi rin masyadong dumami yung pupo nila dyan. And then, yung mga layers natin na iba, nakakarga nga sa battery cage. Yung pupo nila, didiretso dyan. Didiretso dyan. Tapos tag-ulan, calm the rain, calm the rain. Pagka umuulan, so ano lang yan, mag-overflow lang po yan. So parang napapalitan din yung tubig. Kasi tatapon yan eh. Hanggat kaya po ng overflow natin, hindi ko tatanggalin itong ating sahod ulan. Hanggat nakita kong kaya naman niya, hindi natin tatanggalin yan. Hayaan lang natin tumapon ng tumapon kasi nga may PVC naman tayo papunta doon sa kanal. Yun po yung plano natin gawin dyan. And then at the same time, magle-layer na tayo. Papaitlogin na uli natin sila. Nasa battery cage sila. So may collection na uli tayo ng mga eggs para sa ating table egg business. Ayan. And then ito, tuloy-tuloy lang po itong ating breeding. Ito po yung mga pamalit natin kasi mga thunders na nga po yun. Siguro, itong rainy season na lang natin mapapakinabangan yan. By next, mga 1 year na lang siguro, maximum. Mga 1 year na lang yan. Talagang ano na, tuyot na yan, kumbaga. So yun. Itong side na to mga kabokals, diba may bubong na nga tayo. Ayan. Itong side na to, kasi marami paritaso doon eh, yung binaklas natin dito sa chicken coop, saka doon sa CR. Ano natin yan, ididingding natin dyan. Itong side lang na to, itong side na lang na to, yung sa kambing, sa taas naman tayo magdidingding para yung goat house natin hindi rin pasukin ng tubig. May yero siguro, may mga retaso doon, i-yero natin yan, tapos nakakalang dito sa bubong natin para yung angge, yung pasok ng tubig, mahaharang nung balagbag nating yero, tapos diretso sila dito sa bubong para wala nang papasok na tubig sa goat house din natin. And then at the same time, ito mananatiling tuyo, hindi sila papasukin din ng tubig kasi na-intercept na yung tubig doon na papasok sa kambing eh. Kasi pag pumasok ang tubig sa kambing, diretso din sa silong ng kambing yung tubig, ganun. Ayan. So ayan sila, may dingding niya mga kabokals. Ayan, unti-unti. Ayan oh. So tingin ko ito lang magagamit sa kanilang lahat eh, kasi pwede tayo magtatluhan dito. Magtatatluhan tayo dyan. Ayan, 3 patong kasi yan. Maglalagay pa tayo ng sampahan dito. May sampahan tayo dito mga kabokals para sa pagpapakain hindi mahirap. Kahoy lang naman yan, kakahuyan natin yan, tapos kahit kawayan. Ayan, may sampahan yan. Ayan. Tapos yan, medyo para nag-aaway-away na nga. So yung bully dyan, ilalagay ko na rito dyan sa green nating tawag dito, battery cage, yung bully. So ganoon po hanggang sa mapuno natin yan. By the time na mapuno na natin lahat, yung mga nandito siguro porkalig na, ganoon po mangyayari yan. Kasi sandaling panahon na lang din naman natin mapapakinabangan itong mga to. Kaya pakain tayo, nagkakagulo na. Sila same. Pero pagka ganito yung free rate na gulo mga kabokal.
Ayan. Ayan mga kabokals. Madami-dami pa rin po yung ating mga layers. Ayan. So yun po, June, by June mga kabokals. Basta umulan na. Basta umulan na kahit hindi naman June. Kung mga third week of May umuulan na. And then mapuno na itong ating fish pan. Yan. Sasalang na natin yung ating mga layers and then start na sila sa laying feeds. Sa layer feeds. Yan. Pero sa ngayon, parang nasa conditioning sila ngayon. Ganyan po kanilang status. So huling hirit na to mga kabokaws yung ating paglo-load sa kanila sa battery cage. Huling hirit na nila yon. And then yun na. Wala, piga na yun. Ito nakapagpahinga sila mga kabokaws. So hopefully itong pahinga na ito makapagbigay pa po sila ng maganda-ganda. Pero syempre wag na natin asahan kasi lagpas na sila sa peak eh. Mga thunders ng alin. Kaya nga puspusan ng ating pagbi-breed para po makapagpalabas po tayo ng mga pamalit sa kanila mga kabokaws. And then makakita natin sa first batch na yun kung gaano kaganda po yung ating na-breed na mga pamalit sa kanila. Kung uubra ba talaga yung balik ina na ginawa natin. Kasi itong mga rooster na to sa kanila, sa batch din nila galing yan yung mga yan eh. Rhode Island lang ang tatay niyan, di ba? So makita natin kung uubra. Ayan mga kabukas, padilim na. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.